Hanggang lieg ang naranasang baha sa ilang lugar sa Palawan dahil sa bagyong Tino. Saksi, si Mariz Umali. Napasigaw ang isang residente na nagliparan ng mga dahon at iba pang gamit dahil sa lakas ng hangin at ulan sa El Nido, Palawan kanina. Animoy sumisipo ng hanging dala ng bagyong Tino na nagpasayaw ng mga puno sa kalsada. Naitala sa El Nido ang ikawalo at huling landfall ng bagyong Tino mag-alas 5 ng umaga kanina. Naminsala ang malakas na hangin at ulan gaya sa hanging bridge na ito sa Barangay Bukana. Sumuko na talaga. Bago yan, naunang dumaan ang bagyo sa Batas Island sa bayan ng Taytay. Nagpabaha ito sa Barangay Kabatan kaya umakyat na sa bubong ang ilang residente. Ang mga natumbang puno humambalang sa kalsada. Ang kisame ng isang gusali sa Northern Palawan Provincial Hospital bumigay kaya inilikas muna ang ilang kawani at pasyente. At pinalubog naman ng mga alo ng ilang bangka sa Barangay Pali. Grabe, lakas ang hangin. Sa bayan ng San Vicente, rumagasa ang kulay putik na baha. Kaya nalubog ang ilang bahay at gumuho pa ang iba kaya di na mapakikinabangan. Lakas na naman ang agos, kanina hibasto. Nagkawasak-wasak din ang mga bahay sa bayan ng Linapakan. Pati ang hanging bridge sa Barangay Karamas sa bayan ng Rojas. Hanggang leeg naman ang baha sa ilang lugar sa Puerto Princesa City, kaya gumamit na ng galon bilang floater ang mga lumikas. Dahil sa malawakang pagbaha, nagtulong-tulong na ang mga rescuers sa pagsagip sa mga apektadong residente. Ang ilan, buwis buhay na nilusong ang malalim na tubig kahit walang bangka. Yung pong pulis na nakaupo sa graba, muntik nang nalunod. Kasama nung nandyan na nag-aantay sa sa labas. Maging ang isang kumbento na sinisilungan ng ilang lumikas di nakaligtas sa baha. Sa tala ng Provincial Emergency Operations Center, aabot sa mahigit 37,000 individual ang apektado ng bagyo sa lalawigan. Namahagi na ang DSWD May Maropa ng family food packs sa mga apektado ng bagyo sa Araceli at Dumaran. Ang Amerika naghahanda na ng relief efforts para ibigay sa Pilipinas. Nagpaabot din ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi at biktima ng bagyo si U.S. Ambassador Mary Kay Carlson. Ayon sa palasyo, nagpaabot na ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga apektado ng bagyong Tino. Nakatakda ring bumisita sa Cebu si Pangulong Bongbong Marcos para personal na alamin ang sitwasyon ng mga nasalanta. Sa tala ng Department of Energy, nasa 1.4 million na kabahayan ang nawalan ng kuryente sa Visayas dahil sa bagyo. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy ang pagsasaayos ng mga linya ng kuryente. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Patuloy ang paglayo sa bansa ng bagyong Tino pero nagpapaulan pa rin ito sa ilang lugar. Signal number 2 sa Kalayaan Islands sa Palawan at signal number 1 naman sa Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands at sa natitirang bahagi ng Palawan, kabilang ang Calamian at Cuyo Islands. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 435 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Ayon sa Pag-asa, inaasahan itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang hating gabi o bukas ng madaling araw. Ang tropical depression naman sa labas ng PAR, huling namataan 1,780 kilometers, silangan ng Hilagang Silangang Mindanao. Posible itong makapasok ng PAR sa Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga. At sa latest track na inilabas ng Pag-asa, posible itong kumilos pahilagang kanluran at may tsansang tumama sa Northern o Central Luzon sa susunod na linggo. Ayon sa Pag-asa, maaari pa rin itong lumakas at maging super typhoon. Naka-aapekto rin sa bansa ang amihan at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Bicol at mga lalawigan ng Palawan at Mindoro. At bandang hapon may tsansa ng ulanin ang malaking bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon, Calabarzon, Mimaropa pati ng iba pang lugar sa Bicol Region. May pag-ulan din sa umaga sa Sulu Archipelago, Western Visayas at Negros Island. Posibleng maulit po yan sa hapon at kasama na rin ang mga lalawigan ng Samar at Leyte. Ilang bahagi ng Cebu at Bohol at malaking bahagi ng Mindanao. Mariring umulan sa Metro Manila bukas, lalo na po sa hapon. Umabot na sa Malacanang ang pagdismaya ng gobernador ng Cebu sa naranasang pagbaha ng probinsya.
26 na bilyong piso ang inilaan para sa mga proyekto kontrabaha sa kanilang lalawigan. Saksi si Ian Cruz. Sa Facebook dinala ni Cebu Governor Pambaric 4 ang sama ng loob sa dinanas na naman nilang kalamidad dulot ng bagyong Sitino. 26 billion pesos daw ang pondo para sa flood control project sa buong lalawigan. Pero flooded to the max daw ang inabot ng maraming LGU sa lalawigan nila kahapon. Nabasa raw ng Pangulo ang shout-out ni Governor. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulo Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulo Marcos Jr. Kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa isumbong mo sa Pangulo website, may 414 flood control projects sa Cebu Province mula taong 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 26.7 billion pesos. Cebu City. Pangalawa ang Cebu sa Bulacan sa dami ng flood control projects at sa contract cost. Kahit wala ang Cebu Province sa top 10 flood-prone provinces base sa National Adaptation Plan. 4 sa pinangalanan ng Pangulo na top 15 contractor sa bansa nakakuha ng 117 flood control projects sa Cebu na may kabuang halagang halos 9.6 billion pesos. Sa bayan ng Liloan kung saan may 35 ang naitalang nasawi, may 5 flood control projects na may halagang halos 398 million pesos at lahat base sa isumbong website ay tapos na. Ang dalawa sa pinakamahal na proyekto dito ay co-contractor ang dalawang kumpanya ng mga diskaya na Alpha and Omega at St. Matthew General Contractor. Sa bayan ng Compostela na may naitala ng 15 patay kaninang umaga, may 3 flood control projects na may halagang halos 137 million pesos. Iisa ang kontraktor sa 3 proyekto at lahat ng ito ay nasa Kotkot River. Sa Cebu City kung saan may 12 patay, 47 ang flood control projects na may 1.8 billion pesos. Sa Talisay City na may 7 ng patay kanina, may 21 flood control projects na nasa halagang 2 billion pesos. 13 sa mga proyektong ito, ang QM Builders ang kontraktor na nakabase sa Cebu. Ang QM Builders ang isa sa top 15 contractors. Sa Danao naman kung saan may 9 na nasawi, ay may 2 flood control projects na may halagang 172 million pesos. Maging ang Center Waste Construction na nakabase sa Sorsogon sa Bicol ay may proyekto rin sa mga bayan ng Alegria at Ronda. Ang 3 proyektong ito ay may halagang 212 million pesos. Sinusubukan ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng DPWH ukol sa mga flood control projects sa Cebu. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Itinanggi ng abogado ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldi Co ang mga alegasyon laban sa dating kongresista. Saksi si Joseph Moro. Malabo raw umuwi sa bansa sa ngayon na nagbitiw na kongresistang si Zaldico. Ayon yan sa abogado niyang si Atty. Roy Rondain. Huli niya nakausap ang kliyente kagabi pero hindi raw alam ni Rondain kung nasaan ang dating kongresista. He has a general fear of being shot, whether by a vigilante or by a political enemy. We'll see him as soon as the fear of violence against him abates. So I don't know. Sinagot ng abogado ni Ko ang ilang aligasyong ipinupukol sa dating kongresista kaugnay sa anomalya sa mga flood control project. Hindi raw totoong humingi si Ko ng 25% kickback sa mga proyekto. Ang mga helicopter na ikinukonekta naman kay Ko ay pag-aari umano ng Mississippi Aviation. Si Representative Ko wala siyang may-ari na any aircraft. Itinanggi rin ni Rondain na may delivery ng pera kay Ko na tinanggap ng mga executive assistant nito. They were no longer connected with him at the relevant time. Now, if you're asking me whether or not there were deliveries to Representative Ko at any time, no. Categorical.
Question din ng abogado ni Ko ang balak na pag-forfeit o pagbawi ng pamahalaan sa mga ari-arian ni Ko. A civil forfeiture will require proof and a final decision that the forfeited property was illegally acquired. How can something that was acquired by a company 17 years before he became a congressman be illegally acquired? Ayon kay Rondain, 4.1 billion pesos na ang net worth ni Ko nang maging kongresista noong 2019 at posible nasa 5 billion pesos na ito ngayon 2025. Pero hindi aniya ito indikasyon na may ginawang krimen si Ko. Wala rin daw balak si Ko na maghain ng counter affidavit sa ombudsman. Let me be clear. I have not seen any complaint. I don't know what he's supposed to answer. But that said, ang observation ko is that the Ombudsman Boying Remulla, has already said that he intends to file these cases by November 25. Now, assuming Mr. Ko is served today, that doesn't give them a lot of time for him to answer. The Ombudsman has already prejudged this case. Sinisikap naming makuha ang panig ng ombudsman ukol dito. 100 araw mula na magbawala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sangkot sa katiwalian sa flood control. Mahiya naman kayo. Inilunsad ang National Month of Action Against Corruption ng grupong siklab o simbahan at komunidad laban sa katiwalian. May White Friday protest ang grupo sa EDSA Shrine sa November 7, White Ribbon Walk sa Makati sa November 14, at sasali sa Trillion Peso protest sa November 30. Ang Iglesia ni Cristo magsasagawa ng religious rally sa Rizal Park sa Maynila mula November 16 hanggang November 18. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, aabot na sa 6.3 billion pesos ang na-freeze na assets kaugnay sa investigasyon sa flood control projects. Bumuo ng Independent Commission for Infrastructure and Technical Working Group para sa assets recovery, kabilang dito ang DPWH, AMLC, Bureau of Customs at iba pa. September 11 nang buuin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para mag-imbestiga at magrekomenda ng mga kaso. Ang tanong ng marami, may makukulong na ba? Sa aming eksklusibong panayam kay ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., sinagot niya ang mga panawagang ito. Wala sa akin yung pagkulong. That depends on the court. Sandigan Bayan, kami, we just refer. And we try to build up a case na medyo bulletproof para naman can stand in court. We can submit something to the ombudsman na they can also develop. September 19 na magsimulang gumulong ang investigasyon ng ICI na ipatawag na ang nasa 20 personalidad. Mula sa kanilang investigasyon, 3 referral o rekomendasyon ang naihain na sa ombudsman para magsampa ng kasong kriminal at administratibo. Laban yan sa 2 senador, 2 dating kongresista, 1 dating sekretary ng DPWH, kanyang mga dating opisyal at iba pang mga opisyal at personalidad. Kabilang sa mga inirekomenda, plunder, graft at iba pang kaso. Ayon kay Justice Reyes, kita na nila kung paano ginagawa ang anomalya sa flood control projects na nagsisimula sa mga proponent o mambabatas. Ang laki nang nawalang pera eh. Parang yung project naging parang negotiable instrument, parang cheque na pinapasa-pasa. I don't see how people can make money like that eh. Sobrang naman yun, di ba? Ang ibig ko bang sabihin, those who are part of that structure, kakasuhan, i-recommend na makasuhan. We base our findings on evidence. Hindi pwede yung speculation or chismis. Well, we already have filed cases against Saldico. Our first case was against SunWest. That solves the problem. As to the other persons, as I said earlier, we will get to them. We will resolve the problem. Kung may nababagalan man daw sa trabaho ng ICI, ito ay dahil kulang pa sila ng mga abogado sa ngayon. Ngayong araw lamang nga naaprubahan ng Office of the President ang 41 million pesos na budget para sa 2025 at bago daw ito ay walang sweldo ang mga taga-ICI. We will do our best na yung mga maling tao, yung mga may sala ay dapat madala sa hustisya. At sana yung kanilang ninakaw na pera pwede pa mahabol. We are also victims like you. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Pinangalanan na ng Philippine Air Force ang 6 nilang tauhang sinawing palad sa pagbagsak ng helicopter sa Loreto, Agusan del Sur. Saksi, si Chino Gaston. Halos naabo ang Super Huey helicopter na ito ng Philippine Air Force
dahil sa tindi ng pinsala ng pagbagsak nito kahapon sa kabundukan ng Loreto, Agusan del Sur. Pilot error, kondisyon ng helicopter o masamang panahon ang mga posibilidad na iniimbestigahan ng investigation team ng Air Force. Anila, bago magtanghali kahapon nang lumipad mula Davao City patungong Butuan ang helicopter. Kasabay nito ang 2 Black Hawk at isang Bell helicopter para sana pag-aralan ang pinsalang dulot ng Bagyong Tino. They took off from Davao going to Butuan and ito po, kasama po nila ay 3 other aircraft. While they were on their way to Butuan, nag-lose po ng communication with the Super UV, which prompted po yung other aircraft na hanapin po sila. Walang nakaligtas sa 6 na sakay ng helicopter, may ranggong kapitan ang pinaka-senior sa kanila. Sumasa ilalim pa rin sa forensics ang mga sunog na labi para matukoy kung sino mismo ang bawat isa bago iuwi sa kani-kanilang bayan. Taong 2011 nang makuha ng 505th Search and Rescue Group ng Philippine Air Force ang helicopter na nabiling refurbished mula Amerika. Isaan nila ito sa pinakagamit at reliable na air asset ng Air Force at kumpleto sa maintenance. Hindi po natin sinabi na, kunyari po meron po tayong mission, you really have to fly it kahit anong mangyari. We take the safety of our air crew very seriously, and we allow the flights basta maayos lang po yung parameters, which is the wind condition is okay and the aircraft is also fully mission capable. Pero habang gumugulong ang investigasyon, grounded muna ang ibang Huey helicopter ng Search and Rescue Group ng Air Force. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.